Maliwanag mong marinig ito, ang mga araw na 29, 30 at 31 ng Hulyo ay hindi basta mga petsa lamang. Para sa iyo, maaari silang maging mga pintuan na binubuksan ng Diyos sa tamang oras. Sa gitna ng tila ordinaryong linggo, ang langit ay hindi natutulog. At ang puso mong matagal nang naghihintay ay maaaring marinig na ngayon ang isang mas malinaw na tawag. May mga sandaling ang buhay ay parang isang tahimik na silid sa madaling araw, kung saan ang liwanag ay dahan-dahang pumapasok sa bintana bago mo pa man alam na darating ang umaga. Nakaupo ka roon na may bigat sa dibdib, may mga tanong na matagal nang walang sagot, at may mga pangakong tila naantala, ngunit ang Diyos ay gumagalaw kahit sa katahimikan. At madalas ang kanyang kilos ay dumarating na parang hangin sa kurtina, hindi malakas, ngunit hindi mapipigilan. Sa mga huling araw ng Hulyo, may isang banal na pag-ikot na maaring nararamdaman mo na bago pa man ito lubusang maipaliwanag. Hindi ito tungkol sa takot, kundi sa pagbabantay. Hindi ito tungkol sa gulo, kundi sa pagdating ng linaw. Ang mga araw na ito ay maaaring maging tulay mula sa pagod patungo sa pagkilos, mula sa paghihintay patungo sa pagkilos ng Diyos, mula sa tanong patungo sa sagot na matagal mo nang dinadalang tahimik sa loob. Isipin mo ang isang kandilang nakatayo sa gilid ng mesa sa isang bahay na halos walang ingay, habang sa labas ay unti-unting dumidilim ang langit. Ang apoy ay maliit, ngunit sapat para hindi ka maligaw sa silid. Ganyan minsan gumagalaw ang Diyos sa buhay mo. Sa paraang hindi agad napapansin ng iba, pero malinaw sa iyo na may liwanag na hindi nanggaling sa sarili mong lakas. Kung ang puso mo ay tila nauubos na sa paulit-ulit na paghihintay, pakinggan mo ito ng dahan-dahan. Ang pagkaantala ay hindi palaging pagtanggi. May mga bagay na hinahanda habang ikaw ay iniingatan, at may mga pintong hindi pa nabubuksan dahil hindi pa dumarating ang tamang sandali. Ang Hulyo na ito ay Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. maaring maging paalala na ang oras ng Diyos ay mas matibay kaysa sa kaba mo. Marahil, matagal mo nang iniisip kung bakit sa ilang gabi ay biglang bumibigat ang dibdib mo nang walang malinaw na dahilan. May mga alaala, pangamba, at inaasahan na nagsisiksikan sa loob mo na parang mga ulap bago bumuhos ang ulan. Ngunit ang Diyos ay hindi nalilito sa mga ulap na iyon. Nakikita niya ang landas sa likod ng ambon at dinadala kanya hindi sa pagkalito kundi sa mas malalim na pagkilala sa kanya. Sa isang lumang daan na may basang semento matapos ang maikling ulan, may bakas ng mga paa na parehong nabura at naulit na parabang may isang taong dumaan ng paulit-ulit sa iisang lugar. Ganyan ang pakiramdam ng ilang yugto ng buhay mo, parang paikot at walang patutunguhan. Ngunit sa Diyos, kahit ang paikot ay maaaring maging paghahanda at kahit ang paulit-ulit ay maaaring maging paghubog ng loob hanggang sa maging handa ka sa susunod na hakbang. Hindi lahat ng pagbabago ay dumarating na may ingay.
Ang ilan ay dumarating na parang pagbukas ng pinto sa dulo ng pasilyo, halos hindi mo mapansin kung hindi ka nakikinig. Kaya sa mga araw na ito, huwag mong maliitin ang maliliit na tanda, ang biglang katahimikan, ang kakaibang kapayapaan o ang panibagong lakas na hindi mo maipaliwanag. Maaaring yon ang paraan ng Diyos ng pagsasabing malapit na ang pagliko. I-write mo sa mga komento, "Ako ay handa," at huwag mong isulat iyon bilang biro, kundi bilang paniniwalang may binubuksang bago sa iyo. Kapag ang puso mo ay tumugon sa sinasabi ko, huwag mong itago ang sagot na iyon. Minsan, ang simpleng pagsulat ng isang tapat na salita ay nagiging pahayag na handa kang sumunod sa kinakalagyan mong direksyon. May mga pagkakataon na ang pinakamatinding laban ay hindi sa labas, kundi sa loob ng dibdib mo habang tahimik kang nakatingin sa orasan. Naroon ang pagnanais na sumuko at naroon din ang matigas na paghawak sa pag-asang hindi mo pa nakikita. Ngunit ang Diyos ay gumagawa sa pagitan ng mga tibok ng puso, sa pagitan ng mga pangungusap na hindi mo masabi, at sa pagitan ng mga luha na hindi mo kailangang ipaliwanag sa kahit kanino. Sa isang maliit na bintana na may manipis na kurtina, ang umagang liwanag ay dahan-dahang pumapasok at binabago ang kulay ng buong silid. Noong una ay mukhang pareho pa rin ang lahat, ngunit paglipas ng ilang sandali, napapansin mong iba na pala ang lahat dahil iba na ang liwanag. Ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa iyo sa mga takdang araw na ito. Binabago ang dating anyo ng isang bagay nang hindi kinakailangang sirain ang buong silid. Kung may mga tanong kang matagal nang nakatago, maaari mong sabihin sa Diyos ang mga ito nang walang takot. Hindi siya natatakot sa katotohanan ng pagod mo at hindi siya nasisindak sa lalim ng iyong pag-aalinlangan. Ang hinihingi niya ay hindi pekeng tapang, kundi pusong handang maniwala kahit nanginginig pa rin ang mga kamay. Ang mga araw ng 29, 30 at 31 ay maaring maging parang 3 hakbang sa isang tulay na matagal mo nang nilalakaran sa isip mo. Ang una ay nagsasabi na may simula pa lang. Ang ikalawa ay nagsasabi na hindi ka nag-iisa sa gitna. At ang ikatlo ay nagsasabi na may kabilang pampang. Hindi kailangang maunawaan mo agad lahat. Minsan, sapat nang malaman mong hindi ka nababalik sa dating pagkakakulong. Sa isang kalsadang may mahabang anino ng puno, makikita mo na ang lilim ay hindi nananatili sa iisang lugar habang umiikot ang araw. Ganyan din ang mga panahon sa buhay mo, nagbabago ang takbo, nag-iiba ang hugis, at may liwanag na dumarating kahit dati ay puro dilim ang nakasanayan. Ang Diyos ay bihasa sa paglipat ng anino tungo sa liwanag. Hindi ka dapat matakot sa paglipat na ito. Kapag ang Diyos ay kumikilos, kadalasan ay nilalantad niya muna ang mga bagay na matagal mong itinatago sa loob, hindi upang ipahiya ka, kundi upang palayain ka. At sa paglaya, may kasamang pagkabasag ng mga lumang paniniwala na nagsabing hindi ka makakausad, hindi ka mababago, o hindi ka makakatawid. May mga gabi na tila walang mangyayari, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may ginagawang paghahanda ang langit. Ang mga ugat ng puno ay lumalalim sa ilalim ng lupa habang ang sanga ay tahimik na naghihintay sa susunod na panahon. Ganyan ang katapatan ng Diyos sa iyo, gumagawa siya sa lihim bago pa man maging malinaw sa mata ng tao. Kung ikaw ay nakasanayang umasa lamang sa nakikita, ngayon ay inaanyayahan kang matutong umasa sa ipinapangako. Hindi laging dumarating ang himala sa paraang inaasahan ng isip, ngunit palaging dumarating ayon sa layunin ng Diyos. At kapag dumating ito, makikita mong ang dating bigat ay naging patotoo at ang dating pagluha ay naging daan ng paglago. May isang mesa sa isang tahimik na kusina, may tasa, may bakas ng mainit na tubig at may katahimikang parang nagbabantay sa umaga. Minsan ganyan ang kabutihan ng Diyos,
hindi nakasisilaw, ngunit tunay, hindi maingay, ngunit naroroon. At sa mga araw na ito, ang tunay mong himala ay maaaring magsimula sa isang simpleng kapayapaan na hindi mo na kayang ipaliwanag. Write mo sa mga komento ang mga salitang ito, "Ako ay gising," at hayaan mong maging tanda iyon na hindi ka na natutulog sa dating takot. May mga taong kailangan lang marinig ang sarili nilang tinig na sumasang-ayon sa ginagawa ng Diyos. Sa sandaling iyon, ang loob mo ay nagsisimulang tumugon sa liwanag na matagal nang nakatayo sa pintuan. Kapag ang larawan ng isang tulay ay nanatili sa isip mo, huwag mong isipin na ang pagtawid ay laging mabilis. May mga hakbang na mabagal, may mga sandaling tumitigil ka upang huminga, at may mga pagkakataong kinakailangang tumingin ka sa ibaba upang mapansin kung gaano ka nakalayo sa pinanggalingan mo. Ngunit ang mahalaga ay ito, hindi ka na nasa parehong pampang ng dati mong pagkakahawak. Sa mismong sandaling ito, may bagay na maaaring nagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Ang mga sugat na dati mong ikinahihiya ay maaari nang maging bahagi ng kwento ng katapatan ng Diyos. Ang mga pirasong akala mo ay permanenteng basag ay maaaring pinagdudugtong na ngayon upang maging isang anyong mas matibay kaysa sa dati. Kapag pinakinggan mo ng mabuti ang tahimik na paggalaw ng Diyos, mapapansin mong hindi niya ginugulo ang pag-asa mo. Nililinis niya ito. Tinatanggal niya ang labis na takot, ang labis na pag-aakalang ikaw lang ang may bitbit, at ang labis na paniniwala na ang bukas ay kapareho lang ng kahapon. Sa halip, unti-unti niyang ipinapakita na may direksyon ang bawat hakbang na kanyang itinatala para sa iyo. Lumapit ka sa katahimikan na may bukas na loob at hayaan mong maging panalangin ang bawat paghinga mo. Ang Diyos ay hindi malayo sa mga detalyeng kinatatakutan mo. Kasama siya sa mga detalye. Sa mga araw na ito, maaaring mas malinaw mong maramdaman na ang kanyang kamay ay hindi nagbitiw sa iyo kahit noong ikaw mismo ay napagod ng kumapit. Kaya kung nararamdaman mong may bigat sa iyong dibdib, huwag kang matakot sa bigat na iyon na parang ebidensya ng pagkatalo. Minsan ang bigat ay tanda na may matang matagal nang nagmamasid sa iyo at ngayon ay gumagalaw upang alisin ang hindi mo na kailangang dalhin. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang nagpapagaan, minsan binabago nito ang pinagmumulan ng bigat. Kung may taong pumasok sa isip mo habang binabasa mo ito, isulat mo sa mga komento at ibahagi mo sa kanya ang mensaheng ito dahil maaaring hindi ito aksidente. May mga salitang dumarating sa tamang oras para sa isang pusong pagod na at isang espiritong muling tinatawag. At kung ang mensaheng ito ay para sa iyo rin, tandaan mo na ang kabutihan ay kadalasang dumarating kapag ang loob ay handa ng tumanggap. I-write mo sa mga komento ang salitang "Ako ay matatag" at gawin mo itong tahimik na deklarasyon laban sa lahat ng gustong magpahina sa iyo. Hindi ito pagsigaw laban sa mundo, kundi pagsang-ayon sa ginagawa ng Diyos sa iyong loob. Kapag sinabi mo iyon, hindi mo lang sinasalamin ang lakas mo, kinikilala mo ang kanyang lakas na gumagabay sa iyo. Sa dulo ng lahat ng ito, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano kalakas ang hangin, kundi kung sino ang kasama mo sa paglalakbay. At ang katotohanan ay ito, ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang, sa bawat paghinto, sa bawat paghinga, at sa bawat sandaling ang puso mo ay muling natutong umasa. Kaya tumayo ka sa kapayapaan, huminga ka sa pananampalataya, at hayaan mong ang mga araw na ito ay maging paalala na ang buhay mo ay hindi nakatali sa takot, kundi sa pangako ng Diyos. Pagpalain ka ng kapayapaan na higit sa iyong naiintindihan. Pagpalain ka ng lakas na dumarating sa tamang oras at pagpalain ka ng panibagong siglang hindi mo kailangang pilitin. Nawa ang mga araw na 29, 30 at 31 ng Hulyo ay maging mga araw ng liwanag, linaw at pag-usad sa iyo. Kung nakilala mo ang tinig na ito, dalhin mo ito sa katahimikan ng iyong puso.
at tandaan mo ito sa huling sandali. Ito ay natatakan. Pagkatapos ng huling patlang na iyon, manatili ka muna sa liwanag na dumadampi sa iyo ngayon dahil ang Diyos na nagsimula sa paggalaw ay hindi titigil sa gitna ng iyong paghinga. Hindi kanya dinala hanggang dito upang iwan ka sa kalahati ng daan at hindi niya pinapansin ang bigat na minsang bumalot sa iyong dibdib. Ang mga araw na tila magkakapareho noon ay maaari nang magbukas na parang mga pahina ng aklat na matagal mong pinangarap basahin. At sa bawat pahinang ito, ang kanyang kamay ay naroon pa rin, tahimik ngunit tiyak, gumagabay sa iyo nang hindi ka minamadali. Kaya kung may nararamdaman kang pag-angat sa loob mo, huwag mo iyong maliitin dahil madalas ang Diyos ay nagsisimula sa isang mahina, ngunit tapat na paggising. Ang paggising na iyon ay hindi laging may ingay. Minsan ito ay dumarating bilang paghinga na mas malalim kaysa kahapon. Minsan ito ay nasa isang simpleng katahimikan na biglang naging tahanan ng kapayapaan. Minsan ito ay nasa isang tanong na dati ay mabigat, ngunit ngayon ay nagiging tulay patungo sa panibagong pananampalataya. At sa mga sandaling tulad nito, naroon ang paalala na ang iyong buhay ay hindi nakasalalay sa takbo ng takot kundi sa katapatan ng Diyos. Kaya manatili ka sa Kanya habang ang huling mga hibla ng lumang panahon ay unti-unting nawawala sa iyong mga kamay. May mga taong iniisip na ang pagbabago ay kailangang bigla, dramatiko at nakasisindak upang maging tunay. Ngunit sa espiritual na daan, ang pinakamalalim na pagbabago ay kadalasang dumarating ng marahan, parang liwanag ng umaga na unti-unting umaakyat sa dingding. Hindi nito sinisigaw ang sarili nito, ngunit binabago nito ang lahat ng nahahawakan nito. Ganito ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Binabago ang iyong paningin bago pa man niya lubusang baguhin ang tanawin. Kaya ang dati mong kinatatakutan ay maaaring mawalan ng lakas, habang ang dati mong pananabik ay nagiging mas malinaw. Ang mga bagay na akala mo ay hindi mo na kailanman malalampasan ay maaaring magsimulang humina sa harap ng kanyang presensiya. Hindi ibig sabihin nito na walang laban, kundi may mas malalim na kamay na humahawak sa iyo habang ikaw ay dumaraan. Ang kamay na iyon ay hindi nanginginig kapag ikaw ay nanghihina. Ang kamay na iyon ay hindi kumakalas kapag ikaw ay napapagod. Ang kamay na iyon ay hindi nag-aalinlangan kapag ang iyong isip ay puno ng mga tanong. Kaya sa pagtatapos ng lumang bigat, huwag mo munang hanapin ang buong paliwanag. Sa halip, hayaang ang kapayapaang ibinubuhos sa iyo ay maging unang patutuo na gumagalaw ang Diyos. May isang sandali sa buhay na ang mga piraso ng nakaraan ay hindi na dapat dalhin bilang pabigat, kundi bilang mga bakas ng daang tinahak mo kasama ang Diyos. Ang mga luhang minsang ibinagsak mo sa tahimik na gabi ay hindi nasayang, at ang mga panalangin mong parang paulit-ulit ay hindi kailanman nawala sa hangin. Ang bawat isa ay naging bahagi ng proseso na humubog sa iyong loob, kahit hindi mo pa noon makita ang kabuuan. Ngayon, habang papalapit sa dulo ang kwentong ito, unti-unti mong mauunawaan na ang Diyos ay gumamit pati ng iyong paghihintay upang ihanda ang iyong pagkatao. Ginawa niya ang puso mo na mas malawak kaysa dati, mas marunong makinig at mas handang magtiwala. Hindi ka niya nilagpasan sa mga araw na akala mo'y tahimik lamang, dahil sa mga araw na iyon siya mismo ang gumagawa ng matibay na pundasyon. At kapag ang pundasyon ay matibay, ang itinatayo sa itaas ay may mas mahabang buhay kaysa sa dating inaakala mo. Kaya huwag mong tingnan ang mga sugat mo bilang tanda ng pagkabigo. Tingnan mo sila bilang mga lugar kung saan dumaan ang paghilom ng Diyos. Ang kanyang paggawa ay hindi lamang panlabas, ito ay malalim, maingat at totoo. At sa katotohanan iyon, may tahimik na lakas na hindi kayang alisin ng alinmang unos.
Ang mga araw na 29, 30 at 31 ng Hulyo ay maaring magmukhang ordinaryo sa mata ng mundo, ngunit hindi ordinaryo ang paraan ng Diyos na gumagalaw sa pagitan ng mga petsang iyon. Minsan ang langit ay nagbubukas sa mga araw na pinakapayapa sa palabas, at doon mo mas malinaw na maririnig ang kanyang bulong. Hindi laging may palatandaan na nakikita ng iba, ngunit sa loob mo ay may pagbabago ng nagsisimulang tumira. Ang isang dating mabigat na desisyon ay nagiging mas malinaw. Ang isang dating kinatatakutang hakbang ay nagiging mas posible. Ang isang dating saradong pinto ay nagkakaroon ng mga bitak na pinapasukan ng liwanag. Hindi ito aksidente, ito ay paraan ng Diyos ng paghahanda sa iyo para sa susunod na yugto. Kaya kung may narinig kang pagtawag sa puso mo, huwag mo itong ipagpaliban ng walang hanggan. Ang panahon ng Diyos ay hindi nauubos sa iyong takot, at ang kanyang layunin ay hindi natitinag sa iyong pangamba. Minsan, ang kailangan mo lamang ay manatiling tapat sa susunod na hakbang. At kapag ginawa mo iyon, mapapansin mong may suporta palang nakahanda bago ka pa man dumating. Sa mga sandaling ganito, ang pag-asa ay hindi na lamang ideya, ito ay nagiging hininga. Bawat hinga mo ay maaaring maging paalala na buhay ka pa, at habang buhay ka pa, gumagalaw pa ang Diyos sa iyong kasaysayan. May mga bahaging hindi mo na maibabalik, ngunit hindi mo kailangang ibalik ang mga iyon upang maging buo muli. Ang Diyos ay marunong bumuo mula sa natira, marunong maghilom mula sa sugat, at marunong magtahi mula sa punit. Kaya huwag mong sabihing huli na kung ang kanya palang kamay ang humahawak sa oras. Huwag mong sabihing sarado na kung ang kanya palang ilaw ang nakapaloob sa dilim. Huwag mong sabihing wala ng puwang kung siya mismo ang gumagawa ng bagong espasyo sa loob mo. Ang bawat bagay na ibinibigay niya ay may layunin, at ang bawat bagay na inaalis niya ay bahagi rin ng kanyang pag-ibig. Minsan, ang pag-alis ay hindi pag-iwan. Ito ay pagliligtas mula sa mas mabigat na dadalhin mo sana. Kaya ang iyong kapayapaan ngayon ay tanda na may ginagawang bago sa loob mo. At ang bagong iyon ay hindi madaling mabura kapag ito ay itinanim ng Diyos. May mga pagkakataon na ang puso mo ay tila nagbabantay sa isang pintuang matagal nang hindi bumubukas. Nakatayo ka roon, tahimik, ngunit umaasa pa rin na may darating na sagot. Ang Diyos ay nakikita ang ganoong sandali at hindi niya minamaliit ang iyong paghihintay. Sa katunayan, ginagamit niya ito upang linisin ang iyong paghihintay mula sa pagkabalisa at punuin ito ng pananampalataya. Hindi lahat ng hinihintay mo ay darating sa oras na gusto mo, ngunit ang darating sa oras niya ay hindi kailanman kulang. Kaya patuloy kang huminga sa pag-asa. Patuloy kang tumingin sa Kanya sa halip na sa takot. Patuloy kang umasa hindi dahil maganda ang lahat ngayon, kundi dahil mas malaki ang Diyos kaysa sa lahat ng hindi mo pa nauunawaan. Ang pananampalataya mo ay hindi kailangang perpekto upang maging totoo. Kailangan lamang nitong manatili. Minsan ang pananatili ang pinakamalakas na anyo ng pagsunod. At sa pananatiling iyon, dumarating ang unti-unting kapayapaan na parang malamig na hangin sa napakainit na araw. Kaya huwag kang magmadali sa iyong paghilom. Hayaang gawin ito ng Diyos sa kanyang lalim. Ang kanyang gawa ay mas matibay kaysa sa anumang pilit mong binubuo sa sarili mong lakas. Kung sakaling may nararamdaman kang pagod ngayon, dalhin mo ito ng tapat sa harap ng Diyos. Hindi niya hinihingi na itago mo ang totoo mong kalagayan. Hindi niya kailangan ang huwad na tibay. Ang kailangan niya ay ang bukas mong puso na handang tanggapin ang kanyang daloy. At sa pagbubukas na iyon, maaaring maramdaman mo na ang mga dating tensyon ay unti-unting lumuluwag. Ang iyong isip na dati ay parang dagat sa bagyo ay maaaring maging mas tahimik. Ang iyong dibdib na dati ay parang may kinakalaban ay maaaring maging mas magaan.
Ang iyong mga kamay na dati ay kumakapit sa takot ay maaaring matutong bumitaw at magtiwala. Hindi ito kahinaan, ito ay tanda ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa espiritual na buhay, ang pagbitaw sa hindi mo kontrolado ay minsan ang unang tunay na pagsuko. At ang pagsukong iyon ay hindi pagkawala, kundi pagpasok sa mas ligtas na kamay. Kaya kung ang gabi man ay mahaba, tandaan mong ang bukang liwayway ay hindi kailanman naging alamat lamang. Ito ay dumarating, lagi itong dumarating, at sa piling ng Diyos, darating din ang liwanag mo. Hindi mo kailangang pilitin ang himala upang maging totoo ito. May mga pagpapalang dumarating na hindi kailangang habulin dahil ang Diyos mismo ang nagpapalapit sa mga ito sa iyo. Ang dapat mo lamang gawin ay manatiling handa, manatiling bukas, at manatiling malapit sa Kanya. Ang mga sandaling tila tahimik ay madalas ang pinakamasusing paghahanda para sa pinakamatitibay na pagbabago. Kaya kapag pakiramdam mo ay walang nangyayari, huwag mong sabihing wala nang gumagalaw. Maaaring ang pinakaimportanteng gawain ay nangyayari sa loob mo, sa hindi nakikita ng mata, ngunit ramdam ng kaluluwa. Maaaring may mga ugat na lumalalim habang ang sanga ay naghahanda pa lamang mamunga. Maaaring ang puso mo ay inaayos bago pa man dumating ang panahong matagal mong hinihintay. Ang Diyos ay marunong maghintay nang hindi humihina ang layunin. Kaya ang iyong paghihintay kapag inialay sa Kanya ay nagiging lupa kung saan may tutubo. Huwag mong sayangin ang lugar na iyon sa sobrang pangamba. Ipagkatiwala mo ito sa Kanya at hayaang Siya ang gumawa ng bagong buhay sa gitna mismo ng tila walang nangyayari. Ngayon ay naririto ka pa rin at iyon pa lamang ay mahalaga na. Hindi lahat ng laban ay nakikita, hindi lahat ng tagumpay ay maingay, at hindi lahat ng pagbabago ay may palakpakan. Ang ilan sa pinakamahalagang tagumpay ay iyong mga sandaling hindi ka bumitaw kahit gustong-gusto mo nang sumuko. Ang ilan sa pinakamahalagang panalo ay iyong mga oras na pinili mong maniwala kahit wala pang malinaw na sagot. Kaya pakinggan mo ang mga salitang ito bilang patibay sa loob mo. Ang Diyos na nagdala sa iyo hanggang rito ay Siya ring magdadala sa iyo sa susunod. Hindi nagbabago ang Kanyang katapatan dahil lamang sa nagbago ang panahon mo. Hindi nauubos ang Kanyang pag-ibig kapag ikaw ay nanghihina. Hindi nawawala ang Kanyang layunin kapag ang landas ay natatakpan ng ulap. Sa halip, mas lalo niyang ipinapakita ang Kanyang sarili kapag umaasa ka na lamang sa Kanya. At sa pag-asa mong iyon, may isang bagong linya ng buhay na unti-unting bumubukas sa harap mo. Kaya tumingala ka kahit sandali at hayaang ang loob mo ay mapuno muli ng pag-asa. Ang pag-asa ay hindi ilusyon kapag ang pinanggagalingan ay Diyos. Ito ay lakas na may ugat, liwanag na may direksyon at pangako na hindi nabubulok sa panahon. At kapag ang pangakong iyon ay tumugma sa iyong puso, malalaman mong ang iyong paglalakbay ay hindi natapos, kundi nagsisimula pa lamang sa mas malalim na paraan. Sa puntong ito, ang pinakamatamis na ginagawa ng Diyos ay hindi ang magbigay ng ingay, kundi ang magbigay ng katiyakan na sa wakas ay pumapawi sa lumang pangamba. Ang isang pusong matagal nang nakikinig sa mga biglang takot ay ngayon ay unti-unting natutong makinig sa tahimik na kapayapaan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka dapat matakot sa katahimikan pagkatapos ng bagyo, sapagkat ang katahimikang iyon ay hindi bakante. Ito ay pinuno ng presensiya ng Diyos. Kapag ang hangin ay humina at ang mga alon ay umimpis, doon mo napapansin kung gaano ka pala pinanghawakan. Ang mismong kamay na iyon ang nagdala sa iyo sa mga araw na akala mo ay lalampas sa iyong lakas. Ang parehong kamay na iyon ang patuloy na humahawak ngayon habang ang lumang bigat ay unti-unting lumalayo. Kaya kung may isang bahagi sa loob mo na naguguluhan pa, huwag mo itong itaboy, dalhin mo ito sa Kanya. Walang bahagi ng iyong puso na masyadong magulo para sa Kanya.
Walang bahaging masyadong luma para sa kanyang paghilom. Walang bahagi na masyadong tahimik para marinig niya. Sa bawat saglit na sumasandig ka sa kanya, mas nagiging malinaw na ang paglalakbay mo ay hindi aksidente, kundi isang sinadyang pag-akay. At ang akay na iyon ay hindi titigil sa kalagitnaan ng iyong pagbangon. May mga oras na ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng dahan-dahang pagbabago ng iyong panloob na wika. Noon, ang mga salita mo ay maaaring puno ng takot, panghihinayang, at pagod. Ngayon, unti-unti silang napapalitan ng pag-asa, paghinga, at tahimik na pagtitiwala. Hindi mo man ito palaging mapansin, ngunit may bagong himig na itinatayo sa loob mo. Ibang tugtugin ito mula sa lumang awit ng pagkabigo. Ibang tono ito mula sa nakasanayang pag-iisip na wala nang mababago. Sa bawat araw na nananatili ka sa presensya ng Diyos, may bahaging sa loob mo na muling inaayos. Ang dating mabilis masaktan ay nagiging mas handang magpatawad. Ang dating madaling magduda ay nagiging mas marunong manahimik at maghintay. Ang dating mabilis sumuko ay natutong huminga ng malalim at manatili. Ang lahat ng ito ay hindi dahil sa sarili mong lakas lamang, kundi dahil ang Diyos ay tahimik na humihipo sa pinakagitna ng iyong loob. Kaya huwag mong maliitin ang mga munting pagbabagong ito. Minsan sila ang simula ng mas malaking himala kaysa sa inaakala mo. Minsan, ang pagbabagong hindi napapansin ng iba ang siyang nagiging batayan ng mas matatag na bukas. Ang mga araw na 29, 30 at 31 ng Hulyo ay maaari nang magtulak sa iyo na tumingin sa unahan ng may bagong pananampalataya. Hindi ito dahil may mahika sa mga numero, kundi dahil may paalala sa mga sandaling ito na ang oras ng Diyos ay gumagalaw sa paraang hindi mo kayang kontrolin, ngunit maaari mong pagkatiwalaan. Sa pagitan ng isang paghinga at susunod na paghinga, may mga bagay na nagbabago na pala. Sa pagitan ng isang panalangin at susunod na panalangin, may mga pinto na unti-unti nang nabubuksan. Sa pagitan ng isang gabi at susunod na umaga, may puwersang tahimik na nag-aayos ng mga bagay na hindi mo maayos noon. At sa pagitan ng takot at pananampalataya, pinipili ka ng Diyos na tawagin sa mas mataas na pagkilala sa Kanya. Hindi Kanya tinatawag upang magkunwari na walang sugat, kundi upang matutong lumakad habang Siya ang nagbubuhat ng hindi mo nakaya. Ang tawag na iyon ay banayad, ngunit malinaw. Ito ay hindi nagmamadali, ngunit hindi rin ito hinahayaang manatili ka sa dati. Kaya kapag may nagsimulang magbago sa iyong paligid, alalahanin mong una nang nagbago ang ginawa ng Diyos sa iyong loob. Ang panlabas na bunga ay sumusunod sa panloob na gawa, at ang panloob na gawa ay Kanyang sinisimulan ng may sukdulang katapatan. Ang isa sa pinakamalalim na regalo ng Diyos ay ang kakayahang makita mo na hindi ka na pareho tulad ng dati. Noong una, baka ang isang maliit na problema ay nakakapagod na agad sa iyo. Ngayon, kahit bahagyang nanginginig pa rin ang loob mo, marunong ka nang humawak sa Kanyang salita. Noon baka ang isang hindi inaasahang pangyayari ay nakakapagpahinto sa iyo ng matagal. Ngayon, may bagong tinig ka nang naririnig sa Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.